Kilat News Updates. Mga balita ngayon, ilang personalidad at ahensya ipinasabina sa VP Sara impeachment hearing. Lady Rider patay nang sumalpok ang sinasakyang motor sa isang van truck sa Cagayan de Oro City. Na-stranded na sperm whale sa baybayin namatay sa Sultan Kudarat. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Ilang mga personalidad at tanggapan ng gobyerno ang ipinasabina o ipinatatawag kaugnay sa impeachment hearing ng House Committee on Justice laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa inisyuhan ng sabina ang National Bureau of Investigation o NBI upang ilabas ang record sa kanilang investigasyon sa umano'y death threat ng Vice Presidente kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa botong 34-1, inisyuhan din ng sabinang Office of the Ombudsman upang isumiti ang kopya ng State of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Duterte para sa mga taong 2007 hanggang 2013, 2016 hanggang 2022 at 2022 hanggang 2025. Bago ito ay naghain ng sabina ducesticum and ad testificandum ang self-confessed bagman na si Ramil Madriaga at ang abogadong nagnotaryo ng kanyang affidavit, gayon din si Attorney Gloria Camora ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office ng Commission on Audit. Inaprubahan din ng komite ang motion na ipatawag si dating DepEd Chief of Staff at isa sa mga abogado ni Duterte na sina Attorney Michael Wesley Powa upang tumestigo sa pagdinig. Umaasa ang komite na sisipot ang mga ito sa susunod na pagdinig sa April 14. Patay ang isang babaeng rider habang malubhang nasugatan ang angkas nito matapos silang bumangga sa van truck sa barangay Bayanga, Cagayan de Oro City noong Lunes, March 23. Sa paunang investigasyon, bigla na lang umanong lumihis ang takbo ng motorsiklo patungo sa kabilang linya at direktang nakasalpukan ng kasalubong na van truck. Ayon sa Cagayan de Oro City Police Office Traffic Unit Investigator Team, posibleng nakatulog ang Lady Rider dahil maluwag naman ang kalsada at walang mga sasakyan na nasa unahan para mag-overtake ito na siya ring batay sa pahayag ng driver ng van. Sinubukan pang i-revive ang Lady Rider sa ospital ngunit idineklara ring dead on arrival habang nasa kritikal naman na kondisyon ng angkas nito. Sugatan rin ang driver ng van na patuloy na nagpapagaling sa ospital. Inaasahan na mag-uusap ang pamilya ng mga sangkot sa insidente para sa posibleng aregluhan. Isang sperm whale ang namatay matapos matagpuang naligaw at napadpad sa baybayin ng Poral Calamansig, Sultan Kudarat kamakailan. Ayon sa ulat, namatay ang balyena makalipas ang humigit kumulang 10 oras dulot ng matinding pagkapagod habang sinusubukang ibalik ito sa karagatan. Nasa 54 na talampakan ng haba nito at tinatayang may bigat na 10 tonelada ang nasabing balyena. Samantala, binatikos ang ilang residente matapos makuhanan ng video na nilapitan at sinakyan ang nasabing stranded na balyena. Maglulunsad naman ang information campaign ng Department of Environment and Natural Resources o DENR at lokal na pamahalaan ng Sultan Kudarat upang maturuan ang mga komunidad kung paano tumugon sa mga ganitong insidente. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.